Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, nako, mukhang madami-dami na naman tayong utang. Madami-dami naman tayong mga update na habulin, mga Kim Pao, dahil bukod sa ating pong pagpapagaling, nawalan din tayo ng internet. So ngayon lang tayo maghahabol ng update kina Kim and Paolo. Pero masaya naman kasi unang bumungad sa akin ang pagka sold out agad ng mga closet ni Kim, kanyang pa-closet bazaar. So good news yun. And grabe ang ating sigla na paghahanap ng update dahil sa bungad na yun, napakagandang balita. Napakaswerte na napili ni Kim na charity. Anyway, bago pala tayo mag-start guys sa ating update ngayong gabi, ayan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And unahin na nga po natin pag-usapan ngayong gabi ang tungkol dito sa ayan. May nag-repost po nito sa X na kung saan dati po pong sulat tungkol kay Paolo Avellino. And na-hook din po ako. Napakaganda. So kailangan talaga po i-share ito sa marami. Ayan. So sabi nga dito, what you may not know about Paolo Avellino. So, ayan, may makukuha kayong leksyon dito kay Pao. Talaga naman, ano? So, whoever said gifted children will grow up in laboratories probably hasn't met Paolo Avellino. Unknown to many, the actor attended elementary at Baguio City SPED Center where only children with exceptional abilities are admitted. Wow, exceptional abilities, ano? So yan, considered one of the country's best schools where students with high IQ and learning difficulties meet. The SPED Center has been Paolo's playground during his formative years. But for the walang hanggan actor, okay, ano pala to? Parang promotional din nung during the walang hanggan. He grew up not minding his part of choosing few fast learners. Normal lang, like any other elementary schools. Just go to school. Sa amin lang, iba. Kasi you get to mingle with people with learning difficulties. He told Yahoo. Philippines OMG at the launch of LG's L3 smartphone series the second. Wow, ano ha? Panahon pa ng Yahoo, Philippines. The school also taught him, well, to be mindful of the children with disabilities and communicating with them through sign language. Sa amin kasi tinitrain din kami to understand them as much as possible, to communicate with them. Like, how could you communicate with a blind child? Tapos bata ka pa. You learn to understand them more. Though he regret not finishing school when he paused to enter showbiz via Starstruck. Paolo says, continuing his entrepreneurial management course is still an option. He may even try filmmaking. Of course, I wanna finish my studies. But sabi nga nila, ang success parang diskarte sa buhay. But I'm not discouraging anyone. Ako, I wanna study. Gusto ko rin mag-aral. I mean, after graduating, kung tamad ka rin, wala ring mangyayari. So, kailangan mong dumiskarte. You need to strive for the best.
Which is tama nga naman. 'Di ba kahit makapagtapos ka pa sa pag-aaral, kung wala kang diskarte sa buhay, walang mangyayari sa'yo. Kung tamad ka, walang mangyayari sa'yo. Yun ang realidad ng buhay. Kumbaga bonus na lang na mayroon kang pinag-aralan. Na halimbawa, masipag ka, plus nakapagtapos ka pa, magiging maganda talaga ang swerte sa'yo. 'Di ba? Pero kung hindi, diploma lang meron ka, wala, ngangi ka pa rin. So, ito yung nag-post, sabi ni Karen Chuba. Sa kanya ko ito nakuha credit sa'yo. I can't remember why I screenshot this and hindi ko naman pala na-post. So, posting it now. Gandang reminder na walang kwenta ang makagraduate kung tamad din naman. Hehe. So, true. And saka, kaya pala si Paolo Avellino, talino ni Pao, no? So, kikita mo yan dito. Talino talaga si Pao. And saka, kaya pala napaka-observant din ni Paolo Avellino. Kaya pala si Pao ay madali lang din kumilatis ng mga tao, no? Anyway, thank you so much, Karen, for posting this para reminder sa lahat ng mga tamad dyan. Aba, diskarte din sa buhay. Matuto kayo sa isang Paolo Avellino na grabe hanggang ngayon, di ba, ano pa rin niya, napakasipag pa rin kahit malayo na rin yung narating po niya. At bukod dyan, mas lalo natin nakikilala ang isang Paolo Avellino. Grabe, tagal na pala nito, no? Panahon pa ng Yahoo Philippines, ng Yahoo. Anyway, dumako naman tayo dito sa speaking of kasipagan. Talaga namang queen na queen Chelsea Kim Chiu. Grabehan naman nga yan. Napaka-raketera. Talaga naman po si Kimi ay sobrang sipag. Talagang Wonder Woman, kung matuturing. So, mag-showtime, di ba? Nag-showtime siya, tapos rehearsal, tapos punta po agad sa isa pang event niya sa kanyang ini-endorso. O, di ba? Nakatatlong tawag dito gawain. Grabe. Manonominate talaga yan si Kimi as reyna ng kasipagan, talaga naman. Anyway, ayan nga, dahil sigurado pagod-pagod na yan kasi di ba after showtime, nag-rehearsal pa. Sabi nga po, ay ginabi daw po si Chinita Princess. Silang dalawa ni Paolo Avellino actually sa pag-rehearsal. Opo, yan ay para sa ASAP bukas. Kaya naman si Pao, di na niya iniwan si Kim at hinatid na niya kasi alam niya na syempre mag-change outfit pa yan, magpe-makeup pa yan, another makeup, ganyan, mag-aasikaso pa yan. So, ayun, hinatid na niya si Chinita Princess, siya na nag-attend sa kanyang trabaho. Another work na naman, which is yung event kanya para sa Bingo Plus. Anyway, dumako naman tayo ngayon sa mga comment natin na napili ngayong gabing ito mula sa ating taga-subaybay hinggil sa mga previous update natin. So, bilang pasasalamat, narito nga po, first comment natin mula kay Ma'am Nita Corsica. Sabi niya rito, Miss Gandara, ang alam ko tapos na mag-propose si Paolo kasi sumang-ayon na si Kim sa mga tuksuhan ng mga co-host niya sa Showtime. And yan po talaga ang feeling ng marami na kaya si Kim ay panay na lang po ang sang-ayon dahil at nag-cross sign na siya, pinagdadasal niya na tama ang kanyang desisyon. Marahil nga daw po ay tapos nang mag-propose si Paolo Avellino at ipinagdadasal na nga lang ni Kimi. Sana ay all is well, nagabayan siya ni Lord at sana ay totoo na talaga at hindi na siya magkamali pa. Siyempre, sino ba namang gugustuhin, di ba, na umiyak muli? Samantala, mula naman po kay Malen Albana, sabi niya, kung di nga kayo mambash, di kayo kumikita Ang pagbenta ni Kim Chiu para sa charity, mas marami ang mapapakinabangan. Kayo mga Inglaterra, selfish, dyan, tikom nyo na lang bibig niyo. So, ayun na nga. Panay sila batikos kay Kim. Kasi, gagamitin pa daw yung, sa halip na itulong na lang sa may hirap na yung mismong damit, pabigay na lang, ganyan, 'di ba? Sa mga fans, kailangan pa daw bang ibenta
pinagkakapirahan pa. So, Berta ni Malen Albana, sila nga kung hindi i-bash si Kim Chiu, hindi kikita. So, sino ang mas doon? At si Kim, kumita man sa kanyang mga benenta, lahat-lahat naman yon hanggang 5 ibibigay po niya sa charity. Yung mga bashers, 'di ba? Manguna namang pakinabang. So, shut up your mouth na lang. Dahil compare kay Kim, walang-wala sila kay Kim Chiu. Kasi si Kim, hanggang sa kahuli-hulihan talaga, ay gumagawa ng mabuti. Anyway, mula naman kay Ma'am Ferlinda Golipapa, sabi niya, hindi naman nangaaway. Yung dalawa kasi, ayaw nila kasi nakaka-cancer. Puro fake news. Noong nasa sinulog si Pau, si Kim naman ay may salo-salo kasama si Melay, Ruby, and Chong at yung iba pa. Nagmamadali umuwi si Pau kasi sinundo kay Kim. Magsundo pa siya kay Kim. Bakit naman mag-iiyak si Kim? Siya nga nila. Ayan. So, maraming salamat po guys sa inyong pagkokomento and ingat po kayo palagi. Hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat and kita-kits po muli sa susunod nating chika. Maraming po salamat.